Alright, so it's Friday afternoon. So hot, hotter than the man of June. By Colaygay, no? So dito tayo ngayon sa may CM Recto Avenue, Davao City. Na misa ko na sinabing basta ang daming natitrigger dito pag sinasabi ko na little ako baga Japan, no? Davao City is a little Japan. daming bad trip, no? Daming nagagalit, no? Trigger kapag binabanggit ko yun. There? Yeah, yes. Hindi ko naman talaga sinabi na hindi ko naman talaga yun intention, no? Na baga means talaga na Japan talaga to. Kasi may mga nagsabi, no? Na Davao City is may pagkakahawig siya sa Japan, may pagka Dubai, na may pagka Singapore. So siguro dahil sa Singapore malinis, 'di ba? Japan ganun din, malinis, disiplinado mga tao. Dubai, I don't know, pwede rin, no? Yung maiwanan yung mga gamit mo tapos hindi mawawala, pero ano lang yun, no? Baga mga ilan lang naman yun, hindi naman talaga total o as in 100% or 101% na Japan, Canada or Singapore. Baga wala, may mga similarities lang. Kung ano man yun, so syempre hindi ko yun na mabigyan ng ng justification kasi hindi naman talaga nakapunta ng Japan, Canada, Japan, Dubai and Singapore. Pero for today's video, i-shout out po natin si Jackie Schafferhofer, ayan, Nitz and Ismail. May listahan talaga, no? So shout out din kaya Mike and Pearl. Ulitin ko, Jackie Schafferhofer, shout out. Ayan, thank you sa yung mga kind words talaga lagi, no? Lagi kayong nagre-remind sa akin to be good vibes lang lagi, no? Lalo kapag marinig ni Ma'am Jackie Schaffer na ako'y parang nagrarant na sa mga, hindi naman sa basher talaga na as in mga harsh na mga basher, pero talagang niremind niya ako na happy lang, good vibes lang. Yun. So thank you Ma'am Jackie Schafferhofer for that consistently reminding. Hindi English ako. Kasi mga taga-US kasi. Pressure is real. Okay, Nitz and Ismail. So isa to sa mga mag-asawang napakagabay talaga na. So super blessed na magkaroon ng ganitong mga supporter. Mga ganitong mga parang nasa support, no? Maraming salamat. So malayo man malapit din kahit nasa malayo sila, pero ramdam ko yung sincerity nila na napapasalamat. But anyway, proceed tayo kila Mike and Pearl. Shout out kay Mike and Pearl. So parang din to, parang version din to ni Nitz and Ismail. Itong si Mike and Pearl. Yun din mga taga-US din, no? Taga-Florida with love. So shout out to sa inyo, Sir Mike and Pearl. At merong nag-iisang isa-shout out natin si Michael of Canada, 4K around the city. 4K resolution around the city. Shout out to sa inyo, Sir Michael. At syempre, shout out na rin natin si Roche. Yan, Roche, para hindi makalimutan, no? Baka nagtampo na to sa atin lagi natin na maling bigkas kasi lagi, no? Sa kanyang pangalan. And Patrick, syempre, Patrick. Shout out yan, Patrick. Huwag ka nang kumain lagi ng Kagalang Patrick, ha? Shout out natin si Kagalang Patrick. Siya ay bata pa lang, no? 23 years old, pero matalino, magaling, responsibleng tatay, responsibleng anak, asawa, o kung ano pa mga responsibilities sa buhay, ginagampanan niya talaga. So, say hi to batang-bata na 23 years old na Patrick, pero nagabuhangin si Patrick, pero napaka-responsable, mature na bata, no? Siya, law-abiding citizen, very good. Tapos Valdivino, no, na taga-Samal in Davao, tapos ngayon nasa Quezon City na siya. Shout out admin Valdivino. Impy Girl, shout out, and Emeline Binolera, shout out din. Okay? Tapos ano pa to? Dito lang tayo bababa. So dito ako bababa ngayon sa may Ateneo de Davao University kasi wala, update tayo mga gala kung ano nga bang itsura ng Davao City downtown area. Yun, intersection talaga, heart of the city, no? Sa may Rojas Avenue corner, CM Recto. Dami mga pasahero, estudyante. Yun, no? So sana ay happy ang lahat sa aking nagawang shoutout. So ito yung sinakyan nating multicab, napakaliit niya, no? Siksikan. So swerte ko nakapag-front tayo kanina, pero paano kung sa sa loob, 'di ba? Anim-anim 'yan. Tapos ang mga Pilipino ngayon hindi na kagaya nung araw na mga dekada 50, 60, 70, 80 na mga skinny and fit, no? Physically fit, skinny ba yung mga hindi obese, no? O ngayon ang mga Pilipino, karamihan, no? Kakakain kasi ng french fries, burger. Kaya tingnan mo yung mga hitsura natin mga Pilipino ngayon, no? Mga Korea buyag na. Medyo
dili man pud obese, no? Hindi naman talaga to the point na naging obese, pero makikita talaga natin na malulusog ang pangangatawan. Ibig sabihin malusog yung parang ano ba, medyo bilugan gano'n, no? Hindi pwedeng isabak sa gera sa ano, sa Korea, North Korea, sa China, sa Amerika o kung saan-saan ba. So, bali, ano, ito lang ha mga gala. Gusto ko lang tatawid tayo sa kabila para maipakita ko sa inyo yung ano, yung itsura talaga ng lugar na to dito. Ito talaga yung pinakamaraming ano ha, baba ilalim ng Ateneo de Davao University. Ito yung may pinakamaraming flux of pasahero. Flux, di ba tawag is grupo ganun. Flux of students and mga working peoples of Davao na yan. Diyan sila oh. Ang dami nila katapunog. So again, I would like to say happy birthday or ano, i-greet ko ng ano, happy birthday by request no ni Imelda Mansfield of yan nga taga, di ko talaga maano, sorry Ma'am Imelda, di ko talaga matandaan lagi no yung mga BEBE, CECE mo na ano, basta Washington no, basta ano siya, pinakamatandaan ko na lang talaga para mas madali, hindi mahihirapan yung aking mga brain cells. Ikaw ay nakatira sa boundary no ng Canada and United States of America. So shout out sa iyong pamangkin no, shout out sa kay ano, Pamela, nursing student of Mindanao Foundation. Wait lang, hindi pwedeng ma-murder yung pangalan ng school, baka mapagalitan tayo no. So happy 21st birthday to Pamela of Mindanao Medical Foundation Center. Yun, nursing student na 21 years old siya, tapos mo graduate daw siya sa iyang BS in Nursing by 2025. So ibig sabihin yan, if you're watching Ma'am Pamela ha, imuhang tita kay ano gid siya, imuhang ante, imuhang tita kay ihanag yung gi-claim nga mo graduate jud ka sa 2025, okay? Di ba? So 21 years old na siya dong, anya human mo graduate siya karong 2025. Nursing student sa mo graduate siya sa eskwelahan nga Mindanao, MMFC. So if you're watching Ma'am Pamela ha, so happy birthday, happy 21st birthday so sa iyo. Enjoy mo yung ano, yung special day mo ngayon no. Ito yung birthday mo kasi. So clean name ng iyong tita na gagraduate ka daw talaga sa ano, sa 2025. So ano natin yan, i-claim na natin yan no. I-manifest no. Tawag dyan, manifesting, gagraduate si Pamela by 2025, nursing student. So ibig sabihin yan, pagigihan ang pag-aaral. Kasi dito sa Pilipinas, meron akong ano ha, ito share ko lang mahagala, okay lang ba? Ano lang, daldal lang din naman na tayo dito. So, meron kasi akong ano, nakitang nurse. I mean, merong post ban sa, kilala talaga siya na ano, na social media influencer or basta ano siya, social media personality. Maingay siya, in short, no? Maingay sa iba, na masakit sa tenga na annoying, pero para sa akin, na-entertain sa kanya. Oh. So meron siyang senior na may isang ano nga 70 plus something na no, 70 plus years na retired nurse. Wala siyang pamilya, meron siyang mga aso lang na nasa ano siya ngayon, nasa Manila, taga Manila kasi siya, Tagalog. Tapos ngayon naghingi siya ng tulong, yun nga, wala nga siyang makain. Wala siyang makain, wala siyang may bahay naman siya pero wala nga siyang makain kasi yung kanyang retirement something parang na-loan niya, parang hanggang 2025 pa yata mababayaran. Tapos wala siyang kamag-anak, wala siyang kung ano, meron naman siyang kamag-anakan pero I don't know, hindi ko na masyadong tiningnan, minaritis yung description ko bakit hindi siya makalapit or hindi niya masubukang humingi ng tulong no. Basta sinubukan niya na rin maglapit sa mga government agencies, sa office of the kung ano-ano mga politiko nila, di ba, natin sa Pilipinas. So parang failure, or hindi naman failure, meron din sa DSWD. Kumbaga, mag-antay lang daw siya, no, i-message lang siya, depende sa availability ng tulong. Kung available na siya, so tsaka na siya may-message na pwede niya kunin ang kanyang mga hinihinging ayuda or help, no, assistance. So yun, so nurse yun siya. Sa Pilipinas siya nagtatrabaho. Hindi ko maisip na meron palang nurse na ano, mayroon palang mga professional sa Pilipinas na mag-end up sa ganong lifestyle, tatanda na walang pamilya. I mean, okay lang yun, given yan, no, kasi choice, it's a matter of choice kasi. Pero yung tatanda ba na walang pera, dahil, tapos nurse pa siya, alam nyo yun? Di ba yung nurse na ano natin yan na ituring natin yan na ano, bayani, di ba? Buhay na bayani.
Maliban sa mga OFW, mga nurse din sa Pilipinas, 'di ba? Ano 'yan eh. Alam mo 'yon, ang hirap mag-aral ng nursing student, tapos ang mahal, ang hirap, tapos dumating sa point na tatanda kang walang ipon, walang pera. So ibig sabihin, sa'yo pamilya, ha? So kung mag-aaral ka talaga ng maayos, tapos meron kang mga tiyahin sa USA, so it's a big factor, or it's a big plus sa iyo, no? Advantage talaga 'yan na makapagtapos ka ng nursing dito sa Pilipinas, tapos punta ka ng US para magtrabaho, no? By the help of your mga tiyahin or mga kamag-anak na sa US. So, or else, hindi ko naman sinabi, no? Hindi natin talaga mahulaan ang buhay ng tao, pero gusto ko kung mangyari lang sana yung mga nursing natin, mga nurse, no? May profession dito sa Pilipinas, hindi magaya doon sa nanghingi ng tulong online. Kumbaga online limos yun. Oo. So sana siya na lang yun. Wala nang susunod pa sa mga yapak. So that's all for today's video. Thank you for watching. Yan lang, anything goes lang, ha, under the sun. Under the rain pala. So meron ditong LCI, sasakay tayo papuntang Toronto eh. For experience. Bye bye, ingat.